person of interest ang fiancé ng nawawalang bride-to-be. May mga bago ng hawak na CCTV footage ang pulisya para makatulong sa pagtuntun sa isang babaeng ikakasal sana nitong linggo pero nawawala. Mahal, kung napapanood mo, ikaw yung babaeng hindi ko sinusukuan, hindi hahanapin ka namin. Isang kasal na dapat ay magaganap sa loob lamang ng ilang araw. Isang gown na kakarating lang at isang bride na bigla na lang nawala nang walang iniwang bakas. Ito ang misteryosong kaso ng pagkawala ni Sierra de Juan, isang babaeng ilang araw na lang sana ay ikakasal. Ngunit sa halip na sa altar, siya ay tuluyang nawala. Si Sierra de Juan at si Mark R.J. Reyes ay halos isang dekada nang magkasintahan. Pagsapit ng Enero, aabot na sana sa 10 taon ang kanilang relasyon. Si Mark ay nagtatrabaho bilang IT professional sa isang kumpanya, habang si Sierra naman ay isang full-time work-from-home bookkeeper. Tahimik ang kanilang pamumuhay, malayo sa gulo at ayon sa mga nakakakilala sa kanila, maayos at normal ang kanilang relasyon. Noong kasagsagan ng pandemya, napagdesisyonan ng dalawa na magsama sa iisang bahay. Nanirahan sila sa isang compound kung saan kasama rin ang mga kapatid at ilang kamag-anak ni Sierra. Dito sila bumuo ng pangarap ng kasal at pamilya. Noong 2023, opisyal nang nag-propose si Mark kay Sierra. Agad nilang sinimulan ang paghahanda para sa kasal. Itinakda ang petsa sa Disyembre 14, araw ng linggo. Kasi nga po, 2023 pa po kami na-engage. Kaya nung pinagpaplanuhan po namin siya ng 2024 up until 2025, planado na po talaga na. Kumpleto na halos ang plano. Ang venue, ang mga bisita at ang gown na siyang magiging huling detalye bago ang malaking araw. Disyembre 10, madaling araw. Nagpaalam si Mark kay Sierra. Papasok na siya sa trabaho, gaya ng kanyang nakasanayan. Walang kakaiba, walang senyales ng problema. Habang nasa trabaho si Mark, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sierra. Dumating na raw ang wedding gown na kanyang isusuot. Masaya si Sierra, excited, at ayon sa kanyang chat, may plano pa siya. Gusto raw niyang bumili ng sapatos na ipapartner sa kanyang susuoting gown. Napagdesisyonan ni Sierra na pupunta siya sa Fairview Center Mall, isang mall na malapit lamang sa kanilang tinitirhan. Ayon sa records ng kanilang usapan, 1:18 ng hapon ang huling chat ni Sierra. Ang sabi niya, "Pupunta na ako sa mall. Iiwan ko muna ang cellphone ko, naka-charge. Walang ibang detalye, walang kasunod na mensahe." Nung na-receive niya po yun, nagpaalam siya sa akin agad na pwedeng bumili siya ng sapatos. So sabi niya sa akin, mag-Fairview Center Mall na lang daw siya para makamura. So umokay naman po ako. Tapos yun po, nagbalot-balot din siya sir ng mga giveaways namin sa kasal. Then around 1:18 PM po nga, yun po yung last na chat niya sa akin na pupunta na nga daw po siya ng Center Mall. Then iiwan yung cellphone niya para makapag-charge. Bandang 5:00 ng hapon, nakauwi na si Mark mula sa trabaho. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, wala si Sierra. Sa una, hindi siya agad nag-alala. Ayon kay Mark, sanay si Sierra na mamamalengke tuwing ganoong oras. Ngayon po, pagdating ko po ng bahay po around 5 PM po, nagtaka na po ako kasi bakit wala pa siya. Sabi ko, pero hindi ko pa po talaga agad na inisip na hindi pa siya nakakauwi. Kasi usually po, mga around that time din po, namamalengke din po yun. Ngunit lumipas ang oras at wala pa rin si Sierra. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, dito na nagsimulang mangamba si Mark. Dito na siya humingi ng tulong. Pinuntahan niya ang kapatid ni Sierra at nagpasama upang hanapin ito. Magkasama silang nagtungo sa Fairview Center Mall. Paulit-ulit silang umikot. Tiningnan ang mga tindahan. Sinubukang hanapin kahit anong bakas. Ngunit ayon sa kanila, wala silang nakita ni anino ni Sierra. Parang naglaho na lamang siya. Matapos ang walang bungang paghahanap sa mall, nagdesisyon ang dalawa na dumiretso na sa police station.
Ngunit doon, isang bagay ang agad nilang nalaman. Ayon sa mga pulis, hindi pa maaaring ideklarang opisyal na missing person si Sierra sapagkat wala pang 24 na oras mula nang siya ay huling makita. Sa halip, humingi na lamang ng assistance si Mark at ang pamilya. Partikular na upang makakuha at makasuri ng mga CCTV footage na maaaring makatulong sa paghahanap. Unang tinutukan ng mga pulis at ng pamilya ang Fairview Center Mall. Dahil walang nakuha sa mall, lumipat ang investigasyon sa mga CCTV ng barangay na malapit sa kanilang tinitirhan. Dito, may mahalagang natuklasan. Sa isang CCTV sa labas mismo ng kanilang bahay, malinaw na nakuhanan si Sierra. Makikita rin siya sa isa pang CCTV na tumatawid sa kalsada. Patunay na siya ay talagang umalis ng bahay sa araw na iyon. Siya ba yan? Opo, ito, siya yan siya. Opo. Mayroon ding isang malabong CCTV footage na lalong nagpalalim sa misteryo. Sa kuhang ito makikita ang isang babaeng kahawig ni Sierra na sumasakay sa isang bus. Hanggang sa ngayon, hindi pa tuluyang nakukumpirma ng mga pulis kung si Sierra nga ba ang babaeng iyon. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang detalye ng kaso. Dahil kung siya nga iyon, nangangahulugan itong kusang umalis si Sierra sa lugar. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, wala pa silang nakikitang foul play sa nangyari. Hindi rin nila itinuturing ito bilang kaso ng kidnapping. Batay sa kanilang pahayag, ang magkasintahan ay mga ordinaryong tao lamang, walang alam na kaaway o banta. Dahil dito, ang kaso ay nananatiling nakatag bilang missing person case. Ayon kay Mark R.J. Reyes, wala silang naging alitan ni Sierra bago ang araw ng kanyang pagkawala. Normal ang kanilang usapan. Masaya ang mga plano at puno ng excitement para sa nalalapit na kasal. Wala umanong senyales na aalis si Sierra o bigla na lamang maglalaho. Kung hindi siya nakita sa mall, saan talaga nagtungo si Sierra? Siya nga ba ang babaeng sumakay sa bus? Kung kusa siyang umalis, bakit walang pasabi? At kung may nakakaalam ng kanyang kinaroroonan, bakit nananatiling tahimik? Lumipas ang mga araw. Hanggang sa umabot na sa 7 araw na nawawala si Sierra de Juan. Sa puntong ito, malinaw na, hindi na natuloy ang nakatakdang kasal. Ang Disyembre 14, ang araw na dapat ay puno ng saya at bagong simula, ay lumipas na walang seremonya, walang kasiyahan, at walang bride. Ayon sa ina ni Sierra, wala raw siyang nakikitang problema sa relasyon ng dalawa. Wala rin umano siyang sama ng loob o galit kay Mark R.J. Reyes. Sa kanyang pahayag, mabait naman daw si Mark at wala siyang napansing senyales na may alitan o gulo bago ang pagkawala ng kanyang anak. Sa akin po kasi, sa pagsasama nila na Mark, yung magiging umagad ko ay wala pa akong problema kasi napakabait na bata si Mark, saka hindi po din siya maramot. Pag anong sinabi ni Sarah, ganito, mahal, manghiram si mama, ganito, okay naman po, wala naman po masabi kasi hindi talaga maramot si Mark. Napakabait na umagad ko po yan. Dahil sa paglipas ng mga araw, lalong lumaki ang atensyon ng publiko sa kaso. Maraming Pilipino ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon sa social media. May mga nagsasabing, baka raw isa itong runaway bride. Posible raw na kusang umalis si Sierra at wala na itong balak magpakasal. May mga naniniwala ring may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang pagkawala. Ngunit hanggang ngayon, ang lahat ng ito ay nananatiling haka-haka lamang. Ngayong araw, Disyembre 17, may bagong development ang kaso. Ayon sa mga ulat, ang boyfriend ni Sierra na si Mark R.J. Reyes ay ipinuturing na ngayong person of interest ng mga otoridad. Mahalagang linawin, ang pagiging person of interest ay hindi nangangahulugang siya ay may sala. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng investigasyon upang masusing suriin ang lahat ng taong malapit sa nawawalang babae. Mga tanong na mas lumalalim, kung kusangang umalis si Sierra, bakit walang pasabi sa pamilya? Siya nga ba ang babaeng nakita sa bus? Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis?
At bakit ngayon lamang itinuring na person of interest ang kanyang kasintahan? Habang nadadagdagan ng mga detalye, mas lalo ring dumarami ang tanong. 7 araw na ang lumipas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Isang bride ang nawawala, isang kasal ang hindi natuloy, at isang pamilya ang patuloy na naghihintay. Ang kaso ni Sierra de Juan ay nananatiling bukas. At habang lumilipas ang bawat araw, ang umusap ang katahimikan ng isang tanong. Nasaan si Sierra?